Kahapon po, I was watching a news doon sa CTV News, sa local news lang naman po. At napabalita na it was so ridiculous. Kumbaga sa pananaw ng ilang mga kababayan natin at ako na rin mismo na yung mga more than 5 years na nagre-renew ng kanilang mga work permit dito sa Canada ay they are facing kumbaga deportation dahil sa mga bagong rules syempre ng Government of Canada. Napaka-absurd naman na isipin na ang tagal-tagal mo na sa company and then suddenly yung mga pagbabago ngayon ay maapektuhan, lalong-lalo na yung mga family o yung miyembro ng family ng isang manggagawa dito sa Canada, no? Although, meron tayong, kumbaga, may side question tayo doon. For instance, bakit hindi nila ginawa? Umabot sila ng more than, sabi nila, parang 5-7 years na nagre-renew. Bakit anong ginawa nila? Bakit hindi sila na permanent? Parang ganon. Yun naman yung comment ng ilang mga tao. So, ano ba yung tinutukoy natin dito? So, sabi nga natin, yung mga ilang miyembro ng isang company dito sa gawin ng Quebec ay nakaharap nga sa tinatawag nating deportation dahil sa ilang pagbabago, sa mahigpit na pagbabago ng Government of Canada in terms of syempre yung kanilang sistema, yung kanilang processing, the pathways, stream, and so on and so forth. So yung mga manggagawa na tinutukoy natin dito ay nandito sa Quebec at sila ay mga welders. So skilled sila, nakakuha sila ng iba't ibang licenses and certifications na talagang magmi-meet naman sa CWB, kumbaga, ng Government of Canada at syempre kailangan yon kapag ang pinag-uusapan dito is safety, yung iba't ibang certifications sa mga tinatawag nating mga welders, sa mga skilled, ano? At ang problema dito, ang sinasabi ng Government of Canada ngayon ay kailangang sundin yung rules and regulations ng bagong sistema ng siyempre ng Immigration Canada at mariin nila na sinasabi na kailangan dahil yung sa 5-year plan, something like that, kailangan magkaroon ng pagbabago doon sa sistema. So, something like that. Pero ang katotohanan dito, maraming tao ang nandito na sa Canada at mga naka-apply sa permanent residency ang talagang well affected ng mga programang ito at ilan nga yung mga manggagawa ng kung tawagin natin ay AREX industry. So yung AREX industry na yun nakabase sa, kung ako nakakamali, sa Quebec siya at nagsusupply sila ng iba't ibang products with regards to parang sanitation, something like that. Kung di ako nagkakamali, hindi ko na napakinggan yung unang bahagi, no? Pero sa makatwid, marami, kumbaga parang siya ata doon sa company na yon o 7 sa company na yon ang napipinto na palabasin ng bansa. It's because of the new system that we have now in Canada. So, ganun yung pangyayari. So, ano ngayon yung mga grounds para doon sa mga employer naman? So, ang sinasabi ng Government of Canada, kung i-hire pa rin sila, kung bibigyan pa rin sila ng pagkakataon makapagtrabaho sa kanila, unang-una, dapat ang employer ay taasan yung sahod ng parang 20%, no? So, ibig sabihin, doon sa regular na sahod nila, sana sa minimum wage, dapat may taas siya na 20% para na sa ganun ma-retain sila, something like that. Yun yung mga iba't ibang polisiya ngayon na depende sa sa province o kaya naman sa teritoryo, no? At ang isa pa dito, yung nagpapahirap sa kanila yung pagkuha ng LMIA dahil nga sa tinatawag nating employment rate or unemployment rate system na kung saan talagang nahihirapan silang kumuha ng LMIA dahil nga yung lugar na yon sinasabi nila nasa 6 point something. So alam natin na kapag medyo mataas yung unemployment rate, hindi ka pwedeng kumuha ng mga manggagawa from other countries. So yung nangangahulugan ngayon na saan ka kukuha ng employer mo? Natural, magre-resort yung mga companies ito, yung mga industries na ito from other countries, no? Katulad ng mga countries sa South America. Kasi yung mga taga doon, yung tatrabaho doon, usually ay mga taga South America, no?
nakakaawa at natignan yung family kasi nakapag-build na sila dito ng kanilang membership ng community, yung family nila, yung ibang anak nila nakapag-asawa na, parang ganon, ano? At dahil nga sa hirap sila na makakuha ng mga empleyado, ang sinasabi ng gobyerno ngayon ay dahil nga hindi sila makakuha ng LMIA, dahil sabi nga natin ng gobyerno, kailangan mag-hire muna kayo ng mga local na nandito na, permanent resident na dito sa Canada na walang trabaho at citizen na dito, Canadian, na kung saan ay nandito na at mabigyan sila ng trabaho. So, ganun yung iginigiit sa sistema ng Government of Canada na kung tutuusin ay isa sa talagang problema ng karamihan ng mga, let's say, mga employer dito, no? So talagang hirap sila sa paghahanap ng trabaho talaga. Kasi kung minsan, kahit na marami yung walang trabaho, kung sino yung aakma, siyempre, ikaw, siya yung kukunin mo, hindi ba? Halimbawa, wala namang mga certifications, Canadian citizen ka nga, permanent resident ka nga, wala namang valid, o kaya naman wala namang hindi naman na-meet ng mga nag-a-apply yung kanilang mga let's say requirements. So anong gagawin nila? Mag-hire sila ng mga temporary foreign workers, siyempre sa ibang bansa, outside Quebec, outside Canada. Ito yung katotohanan dito sa Canada, na kahit nandito ka na sa Canada ay huwag kang pakampante na nandito ka na, kailangan talaga i-secure mo. Yun naman yung tanong ng nakararami kung bakit, mismo yung reporter pa nga sabi niya, paano nangyari na humaba ng napakahabang panahon na ang status nila ay sa temporary foreign worker lang at hindi nakarating for permanent residency, parang ganon. So, ano nangyari sa mga panahon na yon? Bakit hindi sila nabigyan ng permanent residency? So, ang nangyari pala doon ay nag-renew lang pala sila. It's because of the different programs, and it is because of the certification process. And napakaraming process na kinailangan nilang isubmit, isagawa para na sa ganon ay makapag-renew sila doon sa kanilang mga ng work permit, doon sa kanilang mga trabaho. So, kaya umabot ng ganong katagal. Ngayon, ano yung angst naman? Ano yung hinaing ng mga employer na nasa ganitong sitwasyon? Ang sabi nila, unang-una, yung kanilang company ay siyempre, may sasakripisyo, no? Siyempre, kung halimbawa, tataasan nga naman yung sweldo nila ng 20%, ano pa nga naman ang kikitain ng company kung halimbawa, hindi naman siya masyadong malaki? Kahit pa sabihin natin malaking company na, no? Paano magpapatuloy yung company na yun kung masyadong mataas naman na? Pangalawa, naghahanap sila ng mga workers dito sa Canada, pero wala silang makita na mga katulad ng mga na-hire na nila na, let's say, skill na talaga, marunong na talaga, may certifications na talaga, may lisensya na talaga sa mga ganong larangan, wala naman silang makita. So, anong gagawin nga nila? Paulit-ulit na sinasabi na, siyempre, mag-hire kami from other countries. Kasi nga, wala talaga no? Wala naman talagang nag-a-apply kung minsan, yung pang sinabi ng employer. So, yun yung kanyang hinaing. And of course, kapag nabali yung transaction nila as a company, it will affect, siyempre, yung mga taong nandun sa kanila. And of course, yung mga taong sineservisan ng mga companies na ito na kung saan umaasa lang din sa kanila, parang ganon. So, magkakaroon ngayon ng domino effect doon sa economy, let's say, for instance, doon sa economy ng Quebec mismo, parang ganon. And of course, hindi lang ito totoo doon sa Quebec. Totoo rin ito sa iba't ibang bahagi o sa iba't ibang teritoryo o probinsya ng Canada na talagang naapektuhan ng ganitong sistema sa kasalukuyan, ano? And if they're focused on local hiring, anong maasahan nila dun sa mga tao na nag-a-apply pero wala naman silang skilled sa ganon? So, mababali again yung may impede yung operation ng company, parang ganon. So, napakaraming kumbaga gustong mangyari ng mga employers na kung saan ay syempre hindi nila magawa dahil sa bagong programa na tupad ngayon ng federal government, syempre.
So anong gusto mangyari ngayon ng mga employers sa tinatawag nating Temporary Foreign Workers Program ito? Unang-una, dapat ay i-ease o kaya naman bawasan, pagaanin ng kaunti yung mga requirements sa tinatawag nating Temporary Foreign Workers Program. And of course, mag-create ng panibago, kung mag-create, yung mga nandito na, halimbawa, yung matatagal na, dapat daw sana mag-create ng panibagong pathways para sa kanila, para sa ganun, ma-absorb sila as a permanent resident kasi nga matagal na sila sa company. Merong nga 9 years, merong 7 years, something like that, na ang status nila ay work permit, parang ganon. So, hindi, kumbaga, sabi nung employer, it is ridiculous and imbalance, kumbaga, na program sa kasalukuyan. Yung mga workers naman na ganito, kung sakaling nandito kayo sa ganitong sitwasyon, ano yung gagawin ninyo, no? Una, dapat you have to check your work permit as always. Check. Tignan nyo palagi kung kailan mag-i-end, tignan nyo palagi kung kailan siya maglalapse, and then ano ba yung mga dapat ninyong gawin in advance para nang sa ganun ay hindi kayo mawala ng status. Always look for that. And of course, you have to explore yung iba't ibang pathways na kung saan ay pwede nyong tignan. Kaya nga, lagi ko sinasabi, doon sa mga nag-a-apply, sa mga bago pa lang na nandito sa ating channel, always look for an alternative kung hindi bagay yung inyong application, yung inyong pathway doon sa ganong sistema. Always look for another pathways. Baka nandun po yung inyong, let's say, qualifications na, no? So, tignan nyo rin yun. Baka yung option 1 ay hindi bagay sa inyo doon sa platform ninyo, baka nasa option 2. At kung halimbawa naman nandito na kayo sa ganitong sitwasyon, always consult your immigration lawyers. Immigration lawyers can always help you at makikita nila doon. Ipaglalaban kayo legally ng mga immigration lawyers na ito. Binanggit ko na rin ito mga nakararaang panahon pa, na kung halimbawa nasa bingit na kayo ng sitwasyon na kung saan ay parang alanganin na yung inyong bangka, something like that. Always look for an immigration lawyer ng kung saan ay talagang makikita nila kung ano yung mga dapat na documents na dalhin mo, ano yung kulang mo. Talagang ipaglalaban ka nila dahil alam nyo, siyempre pinag-aralan nila yan, alam nila yan, ano? So mas makatutulong sila sa inyo over consultant. Although consultant or consultant firms ay makatutulong sa inyo, but of course, mas mabisa siguro dahil ilalaban na kayo ng immigration lawyers legally at may pa-process. Kasi iba yung atake ng mga immigration lawyers kumpara sa mga consultant, kumpara sa mga recruitment agencies, parang gano'n. So, look for that as well. At ito pa always na makipag-usap sa inyong mga employers na kung saan ay dapat first hand sila na dapat nakakaalam ng sitwasyon ninyo para nang sa ganon ay alam din nila yung status ninyo kung mawawala na ng status to, mawawala na ng permit ito, ng work permit ito, something like that. So, tignan nyo rin yun, bagay na yun para nang sa ganon pagdating ng panahon na syempre, kailangan nyo na ng renewal, lahat ng papers na or documents na kailangan ninyong ihanda ay maihahanda dahil syempre nandun na sa kanila di ba? Masusuportahan nila kayo unless sabi nga natin hindi kayo talagang sinusuportahan, pero bibihira naman sa mga employer dito sa Canada yung gano'n na that they will not support you. Always naman yan, nasusuportahan kayo in terms of supporting documents and so on and so forth. Malay nyo, baka financially patulungan kayo. So, ipaalam nyo palagi sa mga employer ninyo, no? So, sa mga paparating dito sa Canada, always remember na always talk to your employer pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Lalong-lalo na kung pupunta o makararating kayo dito as work permit o kaya naman temporary skilled worker, status yung kanyang kapupuntahan dito sa Canada, no? So, always na mag-rely din sa updates ng Government of Canada. Always go to ircc.gc.ca para nang sa ganon updated kayo sa mga rules and regulations, certifications and so on and so forth, mga permits na pagbabago and so on. Napakarami, no? Dapat na i-consider kapag pupunta tayo ng worker dito. And so, of course, as permanent resident din. Pero, mas heavy kasi yung preparation na gagawin dapat ng isang work permit holder papunta dito sa Canada. So, I hope na
nagkaroon kayo ng idea sa usaping ito para na sa ganon, sana hindi maulit sa inyo yung ganitong pangyayari, yung deportation na mangyayari. Pero sabi natin, wag naman sana kasi they are skilled. Kailangan sila ng Canada. Kailangan kayo ng Canada if you are in this situation. Kung na-hire na kayo, may work permit na kayo, kailangan kayo ng Canada dahil kulang na kulang talaga yung worker ng Canada in terms of talagang sa workforce. So, maraming salamat. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli pa, paalam.